Guys, tapos na po ako gumawa ng sakura mochi. Ang cute niya, diba? Pwede ka na maglako. Ang gagawin naman natin ngayon ay yung sakura mochi dahil nga panahon ngayon ng sakura dito sa Japan. At kapag pumunta kayo dito, try yung kainin yung ating sakura mochi. Pero, yung sakura mochi natin guys ay gagawin nating ubi version yung laman niya, hindi munggo. Dahil meron tayong ginawang ube nung isang araw, kung matatandaan nyo, ayan nga. At syempre, special ube yan dahil si Ate Aska ang gumawa. Kaya siya tinawag guys sa sakura mochi dahil gagamit tayo ng dahon ng sakura. Ito yung sakura na, nantiyo mo? Sakura no ha. Sakura no ha pa, diba? Pero ibang klaseng sakura to guys. Ito yung maraming petals na sakura. Nakalimutan ko yung tawag sa kanya. Doon sa baking school ko. At napakabango niya. Frozen to guys, kaya anytime ay magagamit nyo siya. Ginamit ko na to nung dati, nung last time na gumawa ako ng sakura mochi. Ayan, napakabango ng amoy niya, amoy mo. Wala nga pala pang amoy. Napakabango ng amoy niya guys, amoy bulaklak siya. Tapos gagamit din tayo guys ng Benito. Ito yung pangkulay naman natin para maging kulay pink yung ating sakura. At meron din siyang aroma. Parang powder lang siya na kulay pink. Pero hindi naman siya talaga dark pink. Ayan, baby pink lang yung kulay niya. So, simple lang yung mga kailangan natin. Dito, kailangan lang natin ng mochi powder or mochi rice na katulad nito. Itong rice na to guys ay naluto na siya and then dinry. Kaya ang luto na gagawin natin dito ay light na lang. Kumbaga lalagyan na lang natin siya ng tubig plus initin na lang natin siya para umalsa lang. Pwede rin kayo gumamit ng malagkit. Ang kagandahan kasi nito, ito ay napakadali nang gamitin. Hindi nyo na kailangan pang magsaing. So, kailangan din natin ng asukal. Yun lang, kailangan natin plus tubig. Guys, binababad na muna ni Ate Aska. Mainit na tubig yan. Para lang mahiwala yung ating mga dahon. And then, pupunasan natin yan mamaya. Lalagyan natin siya sa kitchen paper para ma-dry. Set aside niya lang muna to. Ang next niyang gagawin guys ay magbibilot siya nung ating ube. Katulad nung ginawa natin nung last time. Para hindi siya nakakaumay. Tama lang yung size na yan. So, pag gagawa kayo ng ganito guys, dapat maliit lang yung palaman niya kasi nakakaumay kapag super dami naman nung ilalagay yung pangpalaman. Pasensya na kayo kung medyo sumisingot-singot yung lola nyo dahil uso na naman ang pollen allergy dito sa Japan. So, while naggaganyan si Ate Aska, tayo naman ko question and answer portion again. Ito yung sabi ni Yuri's Isip, hindi ko na rin alam kung kailan to na request ni Yuri's Isip. Ayan, sabi niya, pa-request po, pabati naman po kahapon pa po ako nagre-request, please po. Si Yuri's Isip, masipag din to guys dun sa aming TikTok. Yuri's Isip. Shout out po. Shout out sa Yuri's Isip. Medyo mahirap talagang banggitin yung pangalan nyo. Aska Editor naman, ito yung isa sa mga nag-e-edit din ng mga video ni Aska. Ma'am Chia, pwede po ba pa-request? Pabati po kay Aska a video, please po. Kahapon pa po ako nagre-request. Sorry talaga sa inyo kung hindi ko kayo basta-basta napapansin kasi nga sa dami na ng ginagawa ni Ate Aska plus ng lola nyo. Aska Editor. Para binati niya yung sarili niya, di ba? Shoutout sa iyo, Aska Editor, and thank you so much sa inyo. Sana palitan mo yung icon mo. Oo. Di ko gusto yan eh. Ayaw niya to picture na to, kaya kung papansin nyo guys, binura ko yung picture niya na to na naka-yume ko siya kasi ayaw niya. Actually, ang dami niya magandang picture, kaya lang hindi ko pinapost kasi nga ayaw niya. Sabi ni Rane K. Lay, siguro po marami din nagkakagusto sa'yo nung araw. Ito yung about dun sa mga video yata ng mga anak ko. Tapos nag-comment yata siya na, to be honest, hindi talaga ako maganda nung araw. Pero naniniwala ako na merong maganda na walang appeal. Meron naman na tama lang yung itsura pero sobrang lakas ng appeal. And yes, kakapalan ko na yung mukha ko. Super malakas ang appeal ko. Kaya yun ang mga nakuha ng anak ko. Hindi ako kagandahan guys. Kahit ako sinasabi sa kanila yan, hindi kayo maganda. Kaya lang, iba yung maganda na walang appeal. Iba yung may appeal. Kahit hindi kayo kagandahan. Kasi importante yun guys na may appeal. Kita nyo, di ba? Akala nyo yayamanin ako. Kasi sa appeal pa lang, nakikita nyo na yun. Yarin, yaman na nanay mo. So, ayun guys, totoo yun na malakas ang appeal ko nung dalaga. As in, kahit saan ako magpunta, hindi pwedeng wala nagpapakilala sa akin. Ganon ka appeal yung lolo nyo. Pero hindi ako kagandahan. Kaya lang talaga ma-appeal ako. Yung tipong nakaupo ako sa jeep. Diba? Sa harapan ng jeep. Sa pintuan ng jeep.
Tapos may susunod na kotse. And then kung saan ako bababain ako ng kotse na yun, magpapakilala yun sa akin. Ganun kalakas yung apel na lola nyo. Siguro dahil konti pa maganda nung araw. What if yung ngayong mga kabataan ngayon nagaganda, diba? Kung nung kabataan noong araw, gano'ng kadami na yung magaganda. Ang haba naman usap mo, mama. Kala ko sa akin yun. Nagagalit na naman anak ko. Hello po, pwede po magtanong, nakakaranas din po ba kayo ng discrimination for being a foreigner dyan sa Japan? Oh. Aro? Sisibihin nila sa akin, itim mo. Kasi di ba ang hilig mo sa dagat nun? Kasi guys, nung bata pa sila, halos araw-araw sa dagat si Ate Aska, sobrang hilig niya mag-swimming. Na yun din naman. May swimming pool kami sa labas ng bahay namin noon, doon sa tinitira namin last time. Diyos ko, kainitan ng araw, nandun siya sa arawan. Ganun siya kahilig. At tapos, may swimming lesson siya sa school. Tapos, pagka Saturday, Sunday, nasa dagat kami, talagang whole day guys, na nasa dagat kami. Nagpapaaraw siya, kaya talagang super itim niya. Actually, lahat naman sila maitim, si Akari din. Di na ako maitim. Super itim. Kunti lang. Kaya lang siya pumuti ngayon, guys. Dahil high school na siya, hindi na sila nagsiswimming. Wala na siyang dagat. Tsaka nagbabalot na kami pagka nagdadagat. Dati kasi pinagbibiting suit ko siya ng baby siya. Pagka nagsiswimming tayo, di ba, sa sunshine pool. Ikaw pala yun. So, mahilig kasi siya sa dagat, guys. Sa swimming. Magaling niya mag-swimming. Kaya naiingit ako dyan. So, yun lang yung nakakita niyang yung pagkakaiba. Pero yung nabubuli o nadidiscriminate, wala naman daw. Kaso nakakainis. Tatanungin nila sa akin, pag Korea do yatte ni Filipino ni naru namin. Filipino ni shitara do naru namin. Indian na. So, yun lang. Oo, demo, nagay. So, yun. May mga nagtatanong lang daw sa kanya, daw sa Tagalog, yung mga words na, sila, parang gusto nilang matutunan. Sabi naman ni Jirmas9609, love story niya naman ni Mr. Next Video, tapos habang nagkukwento ka about love story niyo, kasama mo si Mr. Aska at Akari Aba, makukornihan sila sa love story namin, guys. Constructive criticism, real talk, di naman talaga maganda yung Aska na yan. Huwag na tayo maglokohan. Maganda lang yan kasi nakatira kayo sa Japan. Swerte, instant jackpot yung Pinoy na maging jowa niya. Sino ba naman di gugustuhin makapunta sa Japan ng libre? Dream come true ng lahat ni si Aska. Yung plane ticket para mangyari ka agad. Doy ko to, nagay. Kasi sabi niya, hindi ka daw maganda. Sabi ko naman sa iyo, di ba, hindi ka maganda, kaya lang ma-appeal. Lahat ng mga anak ko sabi ko, hindi sila maganda, kaya lang ma-appeal lang talaga sila. Sinabi ko na yun. Paling ko kayo. So, ayun. Eto si constructive criticism. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Actually, nung una, follower to ni Ate Aska, tapos napakabait ng mga comment niya. Kaya natatandaan ko siya eh. Kasi nakikita ko nga siya, tama siya, nagtatanggol siya dun sa mga nambabash dun minsan sa mga comment dun sa TikTok. Siya, nakikipaglaban siya. All of a sudden, hindi ko alam kung anong kakaganito niya sa amin. Na sabi niya, may mga videos, may mga comments siya na sabi niya ay, mata pobre daw kami. So, hindi ko alam kung sa kami naging mata pobre sa part ng paggawa lang ng pagkain, pagtawa-tawa lang namin. So, sabi ko sa kanya, ilabas niya na lang yung resibo niya kung talaga naging mata pobre kami. Hindi kami pwede maging mata pobre dahil pobre lang din kami sa Japan. You know what pobre means? Hindi. Mahirap. So, mahirap lang din kami sa Japan, kaya hindi kami pwedeng maging mata pobre. Di ba? Ano man mata pobre? Na maiki. Kasi mahirap lang din naman kami, tapos galing din ako sa mahirap. So, anong purpose ko para maging mata pobre, di ba? So, ayun. Sabi ko sa kanya, ilabas mo na lang yung resibo mo, and then, magsasorry ako kung meron akong natapakan tao. Actually, binala ko siya, hindi dahil ayokong makita yung mga comment niya, kasi ayoko siyang babash, dahil kasi naging mabuting follower ko din siya. So, nakikita ko kasi may mga nambabash na sa kanya. So, dinilit ko lang yung kanyang, binala ko lang siya, hindi dahil naiinis ako sa kanya, kundi dahil ayoko siyang mabash. Kahit papano ay naging mabuti siya dun sa page namin. So, ayun lang yun. So, wag siyang magtampo if ever na malaman niya na block ko siya. Kasi, syempre, ayoko din na may nag-aaway-aaway dun sa aming comment section. So, ayan na yung gawa niya, guys. Parang tae ng baka. Oy, mama. Sabi ni Maricel Gonzales Riba, shoutout naman po kay Akari Mami. Salamat po. Shoutout sa iyo, Maricel Gonzales Riba. Shoutout po. Gusto mo pa mag-vlog? Kasi nanonood siya, guys, ng movie. Kaya hindi ko siya maistorbo. Shoutout po. So, dalawang tanong na lang to, my love. Basahin mo. Suri ba ang hapon? Lakasan mo. Suri ba ang hapon?
Sabi ni Folongs TV, tuli daw ba ang mga Hapon? Hindi niya alam yung ano yung tuli. Actually guys, yung mga Hapon, hindi talaga sila nagpapatuli. Ang tuli. Pero na-discover ko guys, na daig pa ng tuli ang mga Hapon. Kasi, alam niyo kung bakit? Luto sila, mula nung bata sila, luto na sila sa hot tub or onsen na tinatawag, sauna or yung mga spa, yung hot spa dito sa Japan. Almost every day guys, nagha-hot spa sila or nagbabathtub. Kaya yung mga ari nila, luto na. Yung balat nila, hindi katulad ng mga balat sa Pilipino na laylay. Sila talagang banat na banat guys. And even asawa ko, walang mali siya to guys even asawa ko guys, nung nakita ko yung ano niya, alam nyo, amazed na amazed ako kasi napakaganda ng shape ng asawa ko. And then akala ko nga tuli siya kasi talagang perfect shape talaga siya. So tinanong ko siya kung tuli siya, hindi niya alam yung salitang tuli. Pero sabi niya nga wala daw kasing ganung dito. So hindi uso sa kanila. At nagpunta kami sa Hokkaido na lalaki at babae na sauna, na hot spa, na hot spring. Guys, grabe, ang gaganda ng mga lalaki dito. Wala kayong makikita yung kasi 'di ba sa mga pasintabi lang. Maganda yung onsen, magandang lalaki. Pasintabi lang 'di ba naalala mo nag-onsen hindi niya na naalala guys, nag-onsen kami sa lalaki at babae. Halo. Talagang hubot-hubad mga lalaki naglalakad sa harapan mo. Tapos yung mga babae, nakatapis ng towel. So nakatapis kami ng towel. Kasama ko nanay ko that time. Nagugulat nanay ko, naglalakad talaga mga hubot-hubad na lalaki. Talagang nagkukota yung nanay ko. Pero makikita nyo guys, banat na banat talaga. Hindi sila makikita nyo kasi kapag kasupot, di ba? Yung parang pinakabalat, nakabalot sa pinakaulo. So walang ganun guys. Talaga makikita nyo yung ulo nila. Tapos lang yan. Parang skin lang. So, ganun kaganda yung kanilang ari. Dahil nga yung luto. Kahit yung mga lola dito, guys, makikita nyo, pagka nag-hot spring kayo, wala kayong makikitang kamot. Napakagaganda ng kutis nila, batak na batak. Walang stretch mark, guys. Kahit yung mga nanay na nanganak na walang stretch mark. Kasi yun, gawa ng hot spring o yung pagbababad nila sa bathtub every night ng mainit na tubig. Tapos pagsasauna. Kaya nakakaganda talaga ng balat yun. Last question. Ilang string ba ang ginagamit sa kuto? Thank you sa sagot. God bless. So, next time ko to sasagutin para makita nyo kung ano itsura nun. So, dito naman guys, yung dahon natin. Ang ginagawa naman natin dito ay ayan, tinutuyo natin siya para hindi siya basa mamaya pag ginamit natin siya dun sa ating malagkit. So, yung ganyan lang gawin mo. Tapos, ipatong mo siya ulit dito para matuyo. Ayan guys, nandito naman tayo sa ating kalan para iluto naman tong ating sticky rice or pwede kayong gumamit ng powder lang. Ayan. Ang kagandahan nito guys ay makikita nyo. Hindi nyo na kailangan hugasan yan. Nasaing na yan and then na-dry na. Ang gagawin nyo na lang ay maglalagay na lang kayo ng tubig at konting init. So ayan, 100 grams yung sticky rice natin and then yung ating tubig ay 200 grams. Tapos 30 grams ng ating asukal. Ayan. Diba ng kamay ko, nag-nail ako. Tapos ayan guys, yung benito natin 1 gram. Tapos haluin na ni Ate Aska bago natin sindihan yung ating apoy. Mix mo na. So ayan, kung makikita nyo guys, mag-uunti-unting mawawala yung tubig natin at naa-absorb niya na yung ating pinakakulay at katas. So kagandahan yan guys, hindi natin kailangan masyadong gawing matamis na matamis kasi meron pa tayong ube sa gitna. Kaya 30 grams lang yung ating asukal. Yung niluluto ni Ate Aska, natutuyo na. Kaya kailangan mahinang-mahina na yung apoy niya para hindi siya mabigla. At kasi baka mag-dry ng gusto yung ating mochi. Gagawin naman natin ngayon dyan ay papalamigin lang natin siya para ma-mold natin siya mamaya. Meron tayong ginawa dito guys, sugar and water lang, pinaka-zero. Para dyan mo isasawsaw yung kamay mo. Tapos, ibibilot mo to. Kaya lang kasi mainit pa. Ay, nga may sato. So, yan. Kailangan basain niya na muna yung kamay niya para makakuha siya ng malagkit. Ayan. Tapos, i-flat mo. Ganito size? Sipa-flat niya lang muna. Ayan. Para mailagay niya yung ube natin. So. Tapos, ibabalot niya ngayon yung kanin. Yan, ibabalot niya hanggang matakpan yung ating ang galing ko ah. Wow!
Oh, kawaii. Ang ganda ng kulay niya at napaka-special. And then, sa kanya babalutin ng dahon. Yan! Wow! Look at that, guys! Super special. Isa niyan, napakamahal. 150, minsan 3 piso. Depende sa size at sa lugar kung saan kayo nandoon. Pag sikat na lugar, syempre mas mahal. Napakadali lang niya, di ba? Ang cute! Oh, di ba? Tawa ka naman. Parang hindi ka masaya sa ginagawa mo. Kasi art. Ang ginagawa diba? At least, di ba, first time mo, tapos hindi mo alam na ganyan lang pala kadali. Saka ang ganda ng combination niya, no? Ang kulay niya, violet and then light pink. Tapos may combination ng green. Super saya nung Japanese na bibigyan mo niyan, guys. Kasi ma-amaze sila sa'yo, lalo na kung foreigner ka, tapos marunong kang gumawa niyan. Ayan. Ang cute. Very artistic talaga. Guys, tapos na po ako gumawa ng sakura mochi. Ang cute niya, di ba? Pwede ka na maglako. Pagbebenta ka sa labas. Bili na po kayo. Mabenta yan pag ikaw nagbenta. Sa Pilipinas, pag uwi natin, magbebenta tayo ng gusto mo. Magbebenta talaga tayo, Jodan Janay. So, ayan guys, si Ate Aska lang ang pwedeng tumikim. Hindi ako pwedeng kumain kasi past 9 na dahil meron akong check-up bukas. Kailangan walang laman yung tiyan ko. Kainin mo na, my loves. Tadakimasu. Kung ano ang lasa. Bukas na makakain. Kasama yung dahong kinakain, guys. Sarap. Yung totoong feelings. Sarap nga. Yes, super sarap nito, guys. Alam niyo kung bakit? Medyo maalat-alat yung dahon, di ba? Tapos, sarap ng kanin. Tapos, ang sarap ng kanin plus yung ube natin sa gitna. Naiinggit ako. Angko yun. Diba? Yung angko kasi super tamis. Pero yung pagkakaiba ng ube kasi natin, guys, meron kasi siyang condensed milk, tapos makunat. Ang sarap, di ba? Sarap. Naka-ano ka na naman sa diet mo, nakalimutan mo na naman yung diet mo. So, ayan, guys, ang sarap niya. At parang makakailan ka. Kaya tatakpan nyo to, guys, ng saran wrap kung hindi nyo siya mauubos. Kasi titigas yung dahon niya. Medyo magiging parang na-dry na dahon. Kaya kailangan mapanatili niyo yung moist. これさ、葉っぱがちょっとさ、塩っぽくて美味しい。Medyo maalat-alat daw yung dahon, kaya masarap. Yung combination niya, plus yung aroma, di ba? Yung bango ng dahon. Wala akong amoy ah. Ang bango ng dahon, amoy bulaklak ng sakura siya, guys. Kaya, yung iba naglalagay pa ng design ng sakura sa ibabaw. Yung sakura na bulaklak mismo. Asa gusto ko ganito. Huhugasan lang sa mainit, tapos ilalagay dito. So, ayan guys, nasarapan ka ba na? Sobrang sarap, no? Bukas niya to titirahin kasi gabi na. Itadakimasu. Mayo. Hindi niya alam na pati yung dahon kinakain. 美味しいじゃん。 Uishi, diba? 中にあれが入ってんだね。 Ube. そういうのが入ってんだね。梅が入ってる桜餅は初めて見るわ。 Kawaii di siya. うまい。 Iro ga, kawaii to mo na eh. うまいです。 Ang cute ng combination niya, guys. Kasi light pink tapos dark pink. うまいね。ちょっとソルティーなのもあるんだね。 So, maalat-alat kasi yung dahon. Bagay siya. うまいです。前でしょうまいでした。美味しいです。Bye, Des!